uh, please make sure na wala mangyari masama sa kanya. Ha? Yes, sir, Mr. Chairman, And sir. also, sir, napog... ay, sorry po. We will take this seriously, Opo, yes and po. we are even trying probably to call DOJ for for the witness protection program, Thank if you, sir. ever Thank a you. case Thank will you be po. filed. Kasi ganito ha, Arde, ay klaroin natin ito. Magiging walang saysay itong investigasyon natin dito kapag mamatay itong mga tao na ito. And also, sir, Alam mo na, ha? Please secure them. hindi lang po ako nakatanggap, pati itong kasama ko po, sir. Sige nga, anong treat naman natanggap mo? Maayong buntag, magbisaya lang ko, sir. Kay dili kay Kasi kaya niyo mo magtagalog. gamay lang. Panikamot lang, panikamot. Kay mahirap sa record. Dati po, staff din po ako ni Sir Oyo. Ma'am Fairso nga is Vice President sa Davao Metro Shuttle until now. Apo. Then nakadawat po kog threat. Di lang ako kay dugay na pud ko nga kuan na kanang wala na pud na under sa ilaha kay before nagtrabaho ako sa kanila 2021-22. Then pag nanalo yung mayor namin, ang current mayor namin na si Mayor Tioy, na under ako sa city sports office po. Pero hindi din ako nagtagal, nag-resign din po kasi ako. Then marami po kaming involvement. Kilala ko talaga po si Ma'am Candy. Marami kaming beses nagkasama sa sa payout namin. Yung tawag namin sa payout, hindi talaga yung payout, roll out po. Marami akong screenshots, mga pictures, convo na ba't hindi nila alam na ibalik kasi may nagreklamo po na yung nag-payout kami sa La Filipina, may nagreklamo po na staff din po yon ng lawyer, friend po yon ng kasamahan namin. Then may mga convo po na hindi ba niya alam na ibabalik yung 1K, ibabalik yung 4K tas 1K lang sa kanya. May mga screenshots po ako, nandun po lahat yung nandun sa affidavit ko po. And then po hindi lang po sa rollout kami nagkasama, and nagkasama din po kami sa GIP. Yung yung sa pagkakalam ko po, narinig ko po na nagbigay ka daw po ng ng slots po sa GIP. May mga po ako, may mga screenshots din po ako sa GIP. Then yung November 13 po orientation, pagkatapos po ng orientation po ng November 13, 2021 po, wait lang po. November 13 po, 2021 orientation, and then marami pong beneficiary, I think more than 500 or 200 beneficiaries. Sa pagkakaalam ko po, 200 po lahat, 200 lahat po yon. And then, pagkatapos po ng orientation po, may yung naganap na orientation po, November 13, may screenshots din po. May mga pictures din po na may mga pictures din po na nandun si Ma'am Fair. Yung naganap po na orientation sa lugar po ng sa Tagum City, headquarters po namin sa Kakatso. Hindi ko po yung identify yung lugar, pero kung sa Kakatso siya nga sa Kakatso at bang sa Kakatso na may bago dira man mo ang headquarters, sa kaduhan na mo nga headquarters, kaya ang first na mo headquarters is Alabama. Ang Alabama po, ang nag-own po ng Alabama, I think ang family po na sa Uwi. Dito po ang una na mo nga headquarters, dito mi naga-meeting, and then napod may kaduha nga meron din kaming pangalawang headquarters doon sa sa Kakatso po, yung second floor na building po. Doon po naganap yung orientation po. Pagkatapos po ng orientation po, marami pong screenshots dyan. Mr. Chair, can I comment? Yes. Sandali cut ka muna. I'm sorry, but during that period, I am not yet a public official. Anong year yan? 2021. Yes po. 2021. Yes, po. And Mr. Chair, we will just look into that matter separately. We will investigate it. Sige. Hingi lang po kami na. May po ako, Mr. Chair, dahil anomaly po ito. Ito po, kolektor ng
GIP program na yung beneficiary nakapangalan yung apelyido, mukha po nila ang ilagay sa ID, sila po ang mag-withdraw sa Western Union, Palawan at saka sa Western po and Cebuana po. No Palawas. Western and Cebuana. Western at Cebuana. Silang taga-kolekta, abot sila ng Digos para magkolekta, Mr. Chair, para makuha yung mga sweldo ng GIP na binigay sa DOLE, pero silang taga-kolekta. GIP. Yes po. Ano yung GIP? Yung GIP po yung Government Internship Program. internship program. Apo. Under DOLE? DOLE. Yes po. Meron ba din? Sir, excuse me, under your funds po. Yes po, wait lang po sir ha. Yung sa pagkakaalam ko sir, kasi kami ni Ma'am Fair, 24/7 po kami, kasi kami magkasama. Kasama kami, isang bubong kami nakatira. And then, every time magtawag si Sir Oyo po, maririnig ko po. Pero, hindi niyo po alam yung, yung scheme na ginawa namin. Kasi po, tatapusin ko muna yung naganap ng, orientation sa November 13. Pagkatapos ko ng orientation po, nag-conduct kami ng 10 beneficiaries, which is ako, then siya. Marami kami nun, sir. Pagkatapos 10 beneficiaries po, i-escortan po namin papunta ng Western Union. Yung yung 10 beneficiaries po na yon, magre-remit po sa akin. Na-orient na po sila nang matatanggap nila 12,672. Then ang i-remit nila sa amin, ang kukunin lang nila 3,000. 3,000 po. 3,000 po na yung matitira sa kanila. Then the rest po sa amin na po. Kami yung bibigyan nila sa 10 po na 10 in the morning po and then 10 po sa hapon po. 20% po yung na-escortan ko po papunta sa Western Union. And then po umabot po yung pera na hawakan ko 193,440 in that day po. Tapos, anong ginawa? Winugay ko po. Kasi po, yung pag-escort po namin, na dun po sa sasakyan si Ma'am Fair Sunga, and then yung driver po namin, naka-standby lang po siya. Then after po, pag mag-collect po yung pera po, pagbigay sa amin, pagbigay sa akin, nakasakay na po sila sa van, then diretso na po ako remit kay Ma'am Fair po, Ma'am Fair Sunga. Wala kay bahin. Wala po. Remit mo lahat? Yes po, lahat po. Kasi staff po kasi ako nila dati. During campaign period po nila. Hindi ka nagtatanong, bakit ganitong style nito? Mukhang Hindi po ako natatanong kasi kaso tayo nito, magka-problema tayo nito. Hindi mo isip. wala kasi akong sir, kasi staff lang po din ako, yun lang po yung instruction. So no further na, hindi na po ako maghahanap ng mag-question sa kanila, kasi kung ano yung instruction nila, yun din po yung susundin ko. And then po, marami pong Alam mo, granting na totoo yung pinagsasabi mo. yes po. Hindi, wait lang. Napakalaking scam ito, ha? Napakalaking scam. At kung totoo yung sinasabi mo, most likely, ikaw may sama ka pang pailan ng kaso dahil you are part of the scam. You are part of the scheme. Yes po. Ikaw nangulikta, inamin mo, di ba? So pwede ka magkakaso nito. But then again, sinasabi mo ngayon yan, wala kang takot na magsabi na yan ay totoo. Yes po. Sigurado kang totoo yan Yes sinasabi po, mo. 100% po. Kasama po namin siya nung naganap nung November 13 po orientation. Kasama po kami. Staff po kami dati. Po. Magkasama kami during election campaign, then during campaign, then yung pagkapanalo po nila. So anong threat na natanggap mo? Anong threat na Same natanggap lang po din sa kanya. yung sa kanya? Apo, Kaya same kaya lang po. lumabas dahil takot ka na rin. Yes, Dahil sir. tinex siya. Kasi po marami kasi talaga kaming alam po. Hindi lang po yung natapos doon na sa mag-collect yung escorta namin na 20 people in one day. Hindi lang po doon kasi may lumabas po na mga issue na marami pong nagalit noon, mga GIP beneficiaries na bakit ganito, bakit ganyan, kasi
3,000. Alam ko tong GIP, nag-work na ako sa GIP dati na ganyan. Kaya na-stop po yun. Wala na pong nag-claim. So, dumating sa point po na ito na po yung mas malala. Tas sobrang tawag nito. Takot po kaming tawag nito mahadlok mi kanang kuan sa iyang sugo kay mao ra man need din po namin ng pera. Sa nangyari po noon yung bagong bagong scheme, yung mga bahaw po, yung hindi po na-claim, kami po yung magki-claim po. Okay, thank you. I would like to acknowledge the arrival of Senator Coco Pimentel, the minority leader. Thank you, minority leader, for joining us here. So, I would like to get your reaction, Vice Gov Oyo. Yes, You want to say something? sir, as to the allegation of the previous speaker, I will take note of it, although he is not part of my staff. I don't know him. I forgot already his name. So I will just take note and I will make a separate investigation. But as to the allegations with regards to the when was that? 2020-21. Again, I reiterate, I'm not yet a public official at the time. I'm not yet a public official at that time. Okay, thank you for that. But then again, you confirm na yung meron taong Jerome, yung nag-text sa kanya? Sir, I don't confirm. I will not confirm, sir. It's because it's only Jerome. Jerome. And Pero pwede naman kasi, sir, gawan-gawan ng... Kaya akin lang dito is to allay fears. Yes. So, Yes, wala sir. kang Jerome na tao. Sir, to allay fears, wala akong Jerome na tao, wala din akong in-instructionan whatsoever. Very good. Yes, Gusto ko sir. lang maklaro kasi. And Kaya nga ito sila naglabasan dahil natakot sila. Yes, They sir. fear for their lives. And Kaya exactly that- bigyan natin sila ng assurance na ikaw, wala kang ill motive na ano kung may mangyari sa kanila. Klaruhin natin for the record. Yes, sir. na Wala kang intention. Of course, sir. Of course. Wala. Tapa. We will have a separate investigation, sir, sa Vice Governor's office. Okay. And we will take into consideration all their allegations, sir. Thank you. Okay. Thank you for that. Thank you. Pwede po ba kung ipusin ko muna yung ko po. Yes, go ahead. And then po yung nangyari po yun, yung mga hindi po na ang claim na GIP, masok na po yung bagong scheme ni Ma'am. Utos din po yun daw ni Sir Oyo, galing po kay Ma'am Fair. Sabi ni Ma'am Fair sa amin na kami na po yung mag-claim sa Western kasi may mga IDs po kasi na binigay ang Dole, which is nandyan po yung sa ko, nandyan po lahat sa affidavit ko po. And then, kasi sa Tagum po kasi, stricto po yung Western. Hindi po sila tatanggap ng Dole ID lang. So, dapat may kasamang valid ID, government ID. So, yung ginawa po namin, pumunta po kami ng Davao de Ora, Nabunturan, marami pong Davao, doon po. Para ma-claim lang po yung may mga ID din po may mga ID ako na yung isang mukha ko pero iba-ibang pangalan po. Marami po, nandito po lahat yung po. Then, para ma-claim lang po yun, Bigyan mo sa akin yung picture. nandun po sa affidavit ko po. Saan yung pinabit mo? Sige, present. Akin yung mga ID mo. So, wala kang takot na incriminate yung sarili mo, ha? Talagang, Mr. Chair. akin na yung Mr. Chair. May sakit po ako, sir. Kaya nga, wala na po akong choice, sir, kasi anytime po, hindi, dili magud gamay among involvement ani dako manggod siya, so malaki kasi yung involvement namin dito, sir. So then, may mga talaga, may mga posibilidad talaga na pwede kaming kahit hindi po kami sumali, kahit hindi po kami mag-witness po, may tendency po talaga na lalapas to na issue na po ito. So, this committee is in position, for the record,
in possession of these multiple IDs containing the picture of Mr. Ano pangalan mo? Charlie po. Charlie. Ano po, alias ko po or totoong pangalan? Ayun, totoo pangalan. Nandito na tayo. Charlie Stember po. Charlie Stember. Stanber. Charlie Stember. Stanber. Yes, Estember po. E-S-T-E-M-B-E-R. Parang- Estember. September. Stember na picture niya but different names. Merong Romilo Sanggalang, merong Israel Rakasa Ledesma, merong Criselito Formentera, merong Rick Vincent Remitar Alcuntin, merong Nicky Haiko Pinlac, merong Crisolito Sunsas Formentera, merong Fernando Villones, merong Juanario Perez Hangad, merong Prince J. Labnao, merong Noe Cabero Enerio. Kilala mo itong mga tao na ito? Hindi po. Saan mo ito nagamit? Nag-claim po kami sa ano po, Western po. Saan? Anong programa? Ng GIP po. Ano yung GIP? Government. Dole po yun. Hindi DSWD yun. Magkano na-claim mo? Hindi ko po man, ano po, may estimated ano po ako dito. Yung every transaction po, wait lang po sir. Kaya po nagawa namin yan sir, kasi may transaction po si Ma'am Fair sa amin na per ID 1,000. Kasi kami naman po, need po namin ng ano, hindi naman po kalakihan yung sweldo namin. 1,000. Yes po, per ID. Per ID. Per Pag ID. naka-claim ka Yes ng po, pag na-claim po namin. claim mo, may 1,000 ka. Apo. Sometimes po, kasi may mga tendency po na sobrang stricto ng Western. Then, yung name po na yun, nag-claim na pala doon, then same name, same age. So, pag nangyari po ganun, Ito yung trabaho na pansamantalang trabaho? yes po. So ikaw nag-claim nito lahat? Yes po. Actually, kasama siya po. Lahat po kami ng staff niya. Pero ako lang po yung na... Sino nagturo sa iyo ng scheme na ito? Si Ma'am Ferso nga po. Sino yun? Saan siya ngayon? Staff po siya ni Sir Di Carlo po. Instructed daw po siya ni Sir Di Carlo. Sabi ni Sir Di Carlo sa kanya. Then, Ipatawag rin natin yung Yes, sir. dito. Yes, Comsec, take note. Next hearing, Sir. you invite Dole National Office and Dole Region 11 at saka yung provincial officer nila ng Dole ng Davao del Norte. Kasama na yung Pierre Sunga. Imbitahan mo. Ferso. Mr. Chair, Yes, glad. Let's go. just comment, is that the same payout that happened 2020-21? Saan mo ito nagawa? Saan ito? Saan mo ito nagamit? 2021? Because I 2021? was not yet a public official at that time, Mr. Chair. Nalaya? Yes po. During campaign mo po, sabi po ni Ma'am Fair, You address it to me. You yes po. address it. During campaign period po niya, During campaign period niya. 2021. Yes po. So, kandidato pa siya, hindi pa siya, Hindi pa siya nananalo po. hindi pa nanalo. Kandidato pa po siya. Okay, Mr. Chair, I categorically deny all the allegations being said. I am not yet a public official at that time, and how can I have access to all those funds? Paano siya nakapag-access nga nung funds na yun na hindi pa man siya elected? Hindi ko po masabi kasi Okay. ko po masagot. Ang makakasagot niyan yung Dole. Yan. Dole. Yung in Dole, charge ng program. Halimbawa, dito sa AIX, ang in charge itong crisis intervention. So, dapat sagutin ng Correct. Dole yan. At Correct. bakit nila inalaw? Kaya nga, dinadaan sa Western Union Yes para po. ma-claim talaga mismo nung Yes po. beneficiary, di ba? Pero with this scheme, ito, kalokohan to, mahirap tong kung nangyayari yan dyan sa Davao del Norte, simpleng nangyayari rin yan sa ibang Yung lugar. time na po yun, hindi po siya nananalo pero vice governor po yung father niya po. Sa current mayor po namin sa Tagum City, si Mayor Ray Tioy po. Vice Governor. Anyway, importante rito, masagot ng Dole kung bakit nila hinayaan na makaklaim ng multiple, iba-ibang pangalan, tapos isang Hindi na. naluloko eh. Hindi naman kasi Western Union ang karap na, hindi na Dole. Kaya nga, Western Union na kiniklaim yan. So, as Okay. far as Western Union is concerned, may ID, may mukha, may pangalan, i-release talaga nila yan. Kaya nga po, dinadaan sa Western Union para makarating talaga doon sa beneficiary. Pero with this kalokohan na scheme na ito, mahirap to.
posibleng nangyayari yan sa ibang lugar. Kaya nga po pansamantalang trabaho na programa ng DOLE para bigyan ng trabaho yung mga nawalan ng trabaho. Pero huwag gamitin sa kalokohan, no? Kalokohan. Sayang ang pera ng gobyerno dito. So, wag mo na itong kunin ha. We will make this as exhibit A of this committee in this particular investigation. Ha? Amin na ito. Hawakan naman ito. Kumsek, Sir, oh, can I- pero sigurado ka ha, hindi mo ito minamanufacture Hindi para po. siraan si Vice Governor ha? Hindi po. Ha? Wala ha? 100% po. Chairman, sir. Mr. Chair, Yes, Mr. Chair, Yes, sir. may I ask for a copy also of the affidavits by the two yes. witnesses so that we could also answer properly the Yes, allegations? Please give Vice Governor Oyoy copy of the affidavit. Kumsek, oh. Mr. Chair, Yes, Mr. Chair, if I may lang po, no, gusto ko lang, sorry, General, Senator Coco. Sa pagdidinig na ito, hindi lang ako galing, bumababa talaga ako, nakikita ko yung mga mahirap nating kababayan, naglilinya, umaga hanggang hapon, makuha lang yung 3,000 nila, pagsunog, 5,000, yung iba 2,000. In fact, nag-contribute lahat para matulungan yung mga kababayan natin. Pero sa walang politika, wala tayong, in fairness kay Vice Governor Uy, hindi pa siya Vice Governor noong panahon na yon. Bigyan natin siya ng tsansang sagutin ito. At alam naman natin na umiinit yung politika sa Davao del Norte. Pero ang importante rito, dapat ma-discover natin dahil hindi lang po sa Davao del Norte maaring mangyari ito. Baka sa ibang lugar, totoo nga merong nagkakaltas. Dapat maimbestigahan, walang masayang ni piso na pera po ng gobyerno. Kanina, tinignan natin itong pagkakaltas ng, sa beneficiaryo ng 9,000, sinasabi, allegedly 9,000. Ito, panibagong discovery na naman ito, Mr. Chair, Senator Coco, na maring hindi natin napapansin. Ito programa po ito ng DOLE, pansamantalang trabaho. Inumpisahan po ito ni dating Pangulong Duterte, tupad ang tawag nito, pansamantalang trabaho sa mga nawalan ng trabaho. Pero itong nadidiscover natin na through Western Union, tapos multiple IDs ang ginagamit, makiklaim nila yan. What a waste of public funds. Panluloko po ito. Dapat matigil ito. Tigil ito. yes, thank you, Senator. Managot. Managot ang dapat. Managot ang dapat managot at dapat po nakikiusap ako sa DSWD sa sa legal ninyo at sa DOLE. Tingnan nyo to ng mabuti. Kasuhan nyo, bigyan nyo ng problema yung nanluloko. Kung binibigyan nila ng problema ang gobyerno, bigyan nyo sila ng problema. Kasuhan nyo. Make them busy. Send them to jail. Thank you, Senator Bongo. You are raising your hand, Regional Director, PNP. Yes, sir. Senator Ronald Bato de la Rosa, sir, Senator Coco Pimentel, and Senator Christopher Bongo, sir. We are specifically invited here, sir, for the Asuncion issue. But right now, lumabas na marami ng mga issues pala in Davao del Norte. And I am assuring all the witnesses, sir, if I could address the witnesses, that you are being protected. The provincial director is here, Colonel Serrano, and he will be getting all your addresses on what municipalities do you belong. And also CIDG is here. And if we Sana could- sa IDG, sana sa IDG. CIDG. You should actively participate in this investigation, ha? And you should be the lead agency. Ah, okay, thank you. Yes, sir. And especially the statements of Ida ba or Ana? Anong real name mo? Charlie. Those IDs that you have presented here given to the chairman is pwede kang makasuhan doon, ha? Sa ano. And then sabi na nga malakas ang Just, loob mo na. just address Yes, your, all your to statements to the chairman. Sabi ni chairman na pwede kang makasuhan doon. So, well, andito nga yung CIDG, sir. Pwede rin namin, sir, na hiramin din yung mga ID, sir, for our perusal mamaya para kung ano man. You can receive it from the We can exert- Kumsek, with the proper chain of custody of evidence. Yes, sir. Huh? That we can have an in-depth investigation also on this one. Thank you. You want to say,
Thank you, Mr. Mr. Chairman. Mr. Chairman, okay. Si Charlie, I think the committee has to thank Charlie. Without advice of assistance of counsel, siya po ay fully nag-cooperate sa ating committee. So if the committee really wants to crack this issue and then expose and destroy that syndicate operating in the province of Davao del Norte and maybe even beyond, we should extend some protection to Charlie. Okay, some assurance na may immunity siya. Unless, pero may unless to Charlie. Unless sa dulo lalabas na you have been lying all the time. Okay? Pagka ganon, of course, you have to also pay the price of face the music. But, if dahil sa tulong mo, di ba, unaided by counsel, gusto mong ilinabas mo sa sarili mo eh. We really established that there is a syndicate, okay, operating. We should be thankful to you. Instead na sabihan natin siya na he will face charges kasi baka yung ano niya eh, yung willingness niya to fight bababa eh pag inasabi natin pwede siyang kasuhan eh. So at this moment in time, Mr. Chairman, assurance muna siguro that we will extend legislative immunity protection to Charlie. But kung, of course, yun na, parati naman pasama yun, kahit sa court system, gano'n yun eh. Okay? Unless it is proven at the end that he has been lying all the time to the committee. But if you're sure na you're not lying to us, lakasan mo loob mo. You have the backing and the protection of the committee headed by the best investigator in the Senate and in the country. Kung yung lead mo ay katotohanan, matutumbok po namin yung dulo niyan under the leadership of our chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you.